Masyado ka bang attached? Kanino? Sa mga tao, sa mga relationships, sa trabaho mo. Ito yung problema. Attached ka sa isang tao. Sobrang attached. Pag nawala siya, pag umalis siya sa buhay mo, bumili siya ng iba, naging unfaithful, o kaya nagkasakit at namatay. May mga tao, sila rin namamatay. Sila rin nagkakaroon ng, sino na ako? O kaya, sobrang attached sa trabaho. O, pag nawala yung trabaho, na-retrench, o kaya nag-collapse yung buong kumpanya, may mga tao, gigising na lang sa umaga. Ha? Naku, sino kaya ako? Bakit? Ang ibig sabihin ng too attached, by the way, normal naman yung attachment, di ba? Normal yan. Mahal na mahal mo yung taong yan. Mahal na mahal mo yung trabaho. Mahal na mahal mo yung isang bagay. Yung material na bagay, yung bahay mo. Kung nasunugan ka, ano na yun? Ano mangyayari? Alam mo yung mga iba hindi makabangon. Kasi ito ang ibig sabihin ng too attached. Masyadong attached. Ito, pag yung bagay na yun, yung taong yun, yung relationship na yun, yung trabaho na yun, naging basehan kung sino ka. It became the basis of your identity. Alam mo, may solusyon dyan. Pag-usapan natin, anong dapat mong gawin kung masyado kang attached? Simple. Kailangan, ito yung rule ha, kailangan attach ka sa isang permanenteng bagay. Pag ang bagay na yun permanente, okay, maging attached ka. Kasi pag hindi permanente yung bagay na yun, tapos mawala yun, mawawala ka rin. Kaya importante, what is permanent? Alam naman natin yung sagot, di ba? Ang sagot ay yung Panginoon at ang pag-ibig niya para sa iyo. Yan lang naman ang hindi nagbabago sa buong mundo. Isipin mo to ha, may makakilala ako. Nag-retire sa trabaho. Engineer siya ng department na yon. Ilang taon, ilang dekada, nag-retire. Alam mo, sa susunod na mga linggo, buwan, gigising sa umaga sasabihin, sino na ako? Engineer ako eh. Ayan, pagkatapos nun, nagkasakit na, namatay, nawala ang buhay niya. Bakit? Ang identity niya ay nakabase sa titulo niya, sa trabaho niya. Kaibigan, hindi pwedeng ganon. Anong dapat mong gawin? Relationship. Nawala yung tao na mahal mo. Ito yung problema, nawala rin ang buhay mo. Hindi pwede ganon. You are more than that relationship. And that person, though very close to you, mahal na mahal mo siya, kaibigan, di ba ganon ang buhay? Talagang mawawala tayo sa mundo. Importante, tatanungin mo si Lord, Lord, may mission ako. Buhay pa ako eh. Meron ka pang pinapagawa sa buhay ko. Kapit ka lang sa pag-ibig niya. 4 na bagay ang kailangan mong gawin. Number 1, ha? Para talagang si Lord lang ang attachment mo. Number 1, meditate every day. Kasi pag nagme-meditate every day ka, araw-araw, anong fino-focus mo? Yung presensya ng Diyos na nandyan sa buhay mo. God is present. Focus there every day. Number 2, find your center. Na si Lord ang sentro ng buhay mo. Hindi yung trabaho mo, hindi yung material na bagay, hindi man yung mga hobbies mo. Hindi. Lahat yan mawawala. Si Lord lang. Si Lord lang ang sentro. Alam mo ako, ang dami kong mga pangarap sa buhay. Hanggang ngayon, maski 55 na ako, marami akong mga proyekto, pero detached ako. Yung sana mangyari. And I will work every day to make those dreams come true. Pero kung hindi mangyari, malungkot, pero okay lang. Kasi kasama ko si Lord, ang sentro ng buhay ko. Pangatlo, importante, embrace uncertainty. Change is always uncertain, but change will always come. May mga tao attached to certainty and to laging dapat pareho lang. Hindi eh. Hindi ganyan ang buhay, di ba? And the only way to embrace uncertainty is to trust in God. Na si Lord, He has your back. Number 4, offer your life every day. Ialay mo ang buong buhay mo sa Panginoon. Ang ebanghelyo natin ngayon, sinasabi ni Jesus, there will be persecution. Tapos, baka yung tatay mo, nanay mo, kapatid mo, kaibigan mo, ay naku, they'll persecute you. Grabe, no? And some of them,
They want you to be put to death. Grabe! Sinasabi ni Jesus, may mga bagay-bagay sa mundo hindi mo kontrolado. Negative things will happen. Hold on to me. Persevere. Dasal tayo ngayon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sabihin mo kay Lord, Lord, sana Lord, ikaw ang aking magiging tanging attachment sa buhay. Kasi alam ko Lord, ikaw lang naman ang hindi magbabago. Inaalay ko ang aking buhay sa iyo, Panginoon. I trust you. In the midst of change and uncertainty, Lord, I focus on you. I love you. I love you forever. In Jesus' name. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kaibigan, naniniwala ka ba na mahal ka ng Panginoon? Kapit ka sa pag-ibig niya para sa iyo. Inaanyayahan ko na tingnan mo yung librong to. Finding Your Surrendered Place. It's my latest book. Lahat ng sinabi ko kanina nandito sa libro about meditation, about finding your center. Makakatulong itong librong ito. Go to the description at nandun yung online bookstore. You can grab this book. Maraming salamat. God bless you. I will see you tomorrow.